Ngayon ay ginugunitan natin ang dakilang Santo Papa, si Papa San Leon, Pope Leo the Great, pantas ng simbahan. Si Papa San Leon ay naging Santo Papa noong 5th century. Sa panahong iyon, ang simbahan ay humaharap sa matitinding pagsubok, mga alitan sa loob ng simbahan dahil sa maling katuruan tungkol kay Kristo, at sa panlabas dahil sa banta ng pananakop ng mga kalaban. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Papa San Leon ay naging tinig ng katotohanan at naging haligi ng kapayapaan. Sa kanyang katuruan, ipinahayag niya na may kaliwanagan ang tamang pananampalataya tungkol kay Kristo. Sinabi niya, iisa lamang si Kristo na may dalawang kalikasan, Diyos at tao, na hindi magkahalo, hindi nagbabago, hindi nahahati, at hindi maihihiwalay. Dahil dito, kinilala siya ng Council of Chalcedon bilang tagapagtanggol ng tunay na pananampalataya. At sinabi ng mga obispo roon, ito ang pananampalataya ni Pedro. Sa pamamagitan ni Leon, nagsalita si Pedro. Ito ay nagpapaalaala sa atin na ang Santo Papa bilang kahalili ni Pedro ay tinatawag na patatagin ang pananampalataya ng simbahan. Gaya ng sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ikaw ay Pedro, sa batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. Hindi lamang sa doktrina, nagningning si Papa San Leon. Siya rin na isang pastol na handang ipagtanggol ang kanyang kawan. Noong 452, nang salakayin ng mga kalaban ng Roma sa pamumuno ni Attila, si Papa San Leon mismo ang humarap sa pinunong ito at nakiusap na huwag sirain ang lungsod. Sa diwa ng pananampalataya at karunungan, napigilan niya ang paglusob at nailigtas ang maraming buhay. Ipinakita ni Papa San Leon na ang kapangyarihan ng pananampalataya at kababaang loob ay mas makapangyarihan kaysa sa espada. Siya ay huwara ng isang tunay na pinunong naglilingkod sa kapayapaan at sa kabutihan ng bayan ng Diyos. Sa paggunitan natin sa dakilang Papa, Papa San Leon, tayo ay naanyayahan na pagsamahin ang karunungan at kabanalan sa ating sariling buhay. Hindi sapat na marunong tayo sa salita ng Diyos. Kailangan nating isabuhay ito ng may katapatan at kababaang loob. Tulad ni Papa San Leon, tayo rin ay tinatawag na maging tagapagtanggol ng katotohanan sa ating panahon sa pamamagitan ng ating pagiging tapat sa pananampalataya at sa simbahan. Ang halimbawa ni Papa San Leon ay nagpapaalaala sa atin na ang katotohanan ng pananampalataya ay dapat ipagtanggol kahit mahirap. Ang paglilingkod sa simbahan ay dapat gawin ng may kababaang loob at malasakit. At ang kapayapaan ay bunga ng pag-ibig na nagmumula kay Kristo. Dakilang Papa San Leon, ipanalangin mo kami.